Hello, Garden Daily here. Nandito na naman tayo sa ating garden at may nakita tayong bagay na ating pag-uusapan ngayon as tip na rin para sa ating dagdag na kaalaman na makakatulong sa prosperity sa ating pag-garden. Ayan. So, mapapansin nyo itong dalawang cup na ito, no? Merong diferensya diyan, no? Yung difference is of course nasa disposable plastic cup, ito is nasa styro cup. Yan. Ito naman is malaki, ito yung maliit, of course. So, yan yung mga iilang diferensya, pero actually hindi yan yung pag-uusapan natin. Yung pag-uusapan natin is yung laman na kokopit sa bawat cup. Ayan, pansinin niyo. So, ayan. Maganda na rin na nailagay ko ito sa plastic cup para makita natin, no? Transparent kasi siya. Ayan. So, anong meron? Okay? Anong meron sa dalawang ito? May nakita akong disadvantage sa content, no? Kasi ito halos nasa kalahati lang. Hindi maganda sa pananim, no? Hindi maganda sa pananim. Okay. Ito is ideal. Actually, ginawa ko na ito noon. Okay, yan. Obvious na maganda yung bunga. Ang ganda. So, halos lumalaki siya ng katulad ng sinlaki ng ulo ng bata, no? Yung mga dati kong mga videos. Yan. So, while itong isa, actually, nasa 47 days na ito. Pero ganun pa rin siya kaliit. Maliit. At ang papansin ko, nagsisiksikan palabas. Ayan. So, yun yung disadvantage. Bakit? Kasi, since na yung medium natin is hanggang dyan lang, pilit na pilit siyang lumabas. Okay. Tapos nagsisiksikan siya. So wala nang hangin na nakapasok dyan. Hindi siya nahanginan. Parang wala siyang kalayaan. Parang bilanggo, no? At saka pansinin niyo may mga bulok-bulok. Bakit? Nagmo-moist kasi yan dyan. Dito, tong areang ito nagmo-moist. So dahil nagmo-moist siya at hindi na tutuyo sa pamamagitan ng hangin, nabubulok ngayon yung mga dahon na nandyan. Kapag nabulok na yan siya, nandoon yung tendency na gagapang yan sa pinakailalim hanggang sa pinakatalbos. Patay siya. Eto, hindi naman siya nakagapang sa pinakatalbos, pero ayun, makikita mo yung bulok, nag-uumpisa na. At kitang-kita talaga na nahihirapan siya. Tignan nyo, nagsisiksikan. So, hindi maganda yung ganitong paraan. So, kailangan talaga puno yan siya. Para yung pinaka base niya dyan ng puno, lettuce is that mahanginan talaga. Magiging masaya siya, no? So, hindi maganda yung ganitong paraan. While ito, yung ganitong paraan mga ka-garden, is talagang maganda yung result nito, no? So although ito bagong tanim ko lang, obvious naman, pero actually rest assured na maganda yung result nito kasi ito yung ginawa ko nung una. At least nasubukan ko lang ito. Akala natin nakakatipid pero hindi pala, no? Yan yung bagay na i-consider natin kasi sa pag-aakala natin na nakakatipid tayo, hindi pala. Katulad niyan, imbis na maibenta mo na ito, hindi mo maibenta, so reject lang ito, no? Although hindi naman ito talaga itatapon kasi pwede naman kainin to sa bahay, okay rin lang, at least kahit paano. Pero kung talagang gusto mong kumita, hindi to ideal.
talagang napaka-discouraging ng result kapag pinilit nating magtipid na hindi natin nasusunod yung standard sa pagtatanim. Kasi ang standard talaga ito. Ayan. Yung damage, kung magkano ang damage na lumalabas is ganito. Kung ikikwenta natin, so reject na yan. Binhi pa lang, meron ng halaga yan. Damage. Kokupit pa lang, kahit ganyan lang kaliit yan siya, may halaga yan. So damage. Nutrients, ilang linggo din yon, damage na. Kuryente na nagpapatakbo sa ating motor, damage na. Panahon, ba, na ginugugol mo, damage na. What if i-total mo lahat yan siya? Ilang piraso ito? Malaking damage yon. So, yun yung damages na may encounter natin kapag gumagawa tayo ng sarili nating paraan dahil sa iniisip natin na makakatipid. Yung pala, lalong lalaki yung damage. Yan yung disadvantage niyan. Okay? So, maliban doon sa mga na-enumerate ko na mga damages, hindi ko na na-mention yung iba pa. No? Kaya, dapat talaga sumunod tayo sa standard para maiwasan na natin yung ganitong failures. Okay? So, tandaan natin, normal na dumaan tayo sa failures sa lahat ng ating mga pinagsisikapan. No? Ito ay baitang para sa ating paglago. So, no reason for discouragement. No? Yan yung ating tandaan. Tuloy pa rin at time will come na magiging successful yung ating mga endeavor. Okay? So, ayan, tandaan natin, dito sa Garden Daily, every leaf is experience. Every root is knowledge.